old gadget. Wait. Di ba? Kasi lalo na pero nauso talaga, nauso kasi yung mga digital camera ngayon ulit, okay? So may I have that. Buti naman keep ko yun. Buti na lang, keep na po guys. Kaya, you know, that this is what happened now. So I can seal it. Kasi meron talaga mga bibili niya, yung mga mayaman dyan, yung nagsobra na yung pira nila. Ako, hindi mo talaga masabi na magsobra yung pira ko. Wala, kasi may anak ka, di ba guys? And you're paying taxes, nagbabayad ka sa tax ng house mo. Iba din yung tax ng lupa mo. My God, bakit ganon? Feeling ko talaga, bakit hindi naman kalakihan na? Grabe naman. Iba yung tax sa lupa, iba yung tax sa ano, tapos yung presidente natin, pinamimigay yung pira natin. O diba, parang namimigay ng bilyon-bilyon. Tapos yung mga taxpayer, mga gaya natin, mahihirap. Kaya nga, tingnan yung mga mukha nila, lalo na yung asawa niya. Wala yan, parang hindi mo talaga, paano nila maano yan? Paano sila magiging sympathy, magkaroon ng simpatiya doon sa mga mahirap? How can they have a sympathy to all those poor people, you know, to all those struggling and poor people? They never been poor in their life. Kaya nga, they never been poor in their life. They grow up rich with golden spoon. And then how come they become our president and they become our first lady? So I really don't think na maintindihan nila yung buhay mahirap talaga. I really don't think so. Okay, bakit? Because they never been poor in their life eh. They never been poor in their life. That is now, you can see in the news na parang piso lang na pinamimigay nila yung 1 billion, may yung ganun na pira, parang sinusungulan yung mga nakaupo dyan. Okay? Alam mo yung nakikita natin news sa TikTok guys. Parang binibigay nila, kasi siyempre sa atin masakit yun eh, kasi we are the taxpayer. And then, alam niyo yung pira na pinagbabayan natin sa tax para lang ganun-ganun. Tapos, basta na lang na itapon ng ganun. Wala, alam mo na, I'm telling you, I'm asking you Filipino people, to all of you that watch in this live, right now we're going to have a topic right now. Ano ba, tell me nga, ano ba ang nagiging, meron bang project si Marcos ngayon? Kailan ba nakaupo si Marcos? Kasi ako hindi ko napipil talaga si Marcos. Since nakaupo si Marcos dyan, hindi ko na nga alam, hindi ko talaga napil, hindi ko na po alam, Your Honor, kung may presidente ba kami. Hindi ko po talaga nararamdaman yung si Marcos sa yung First Lady. Wala silang project. Parang hindi ko nakikita na may project sila, bla 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 bla. Pero the reason why na hindi na rin ako nanonood ng news, kasi di ba, yung sa China, cha-cha-cha. Alam mo, ayun ko na, parang gusto ko na 2028 na eh, agad eh. Kasi gusto ko na talaga palitan agad yan ng government natin. Gusto ko na agad si Vice President Sara Duterte na agad yung presidente ko. Kasi alam mo, pag in case na 2028 guys, pagdating ng 2028, aasahan talaga natin ng mga Pilipino na lubog tayo sa utang. Pag si President Sara Duterte, pag si Vice President Sara Duterte ang magiging president natin, kasi siya gusto natin makaupo, okay? Maupo. Mag-expect talaga tayo na nasa kanya lahat, sa termino niya, nasa kanya lahat ang problema. Mahirap yan kay Vice President, magiging mahirap yan for Vice President Sara Duterte. It's because she will be the next president na iuumpisa na naman tayo dito sa Pilipinas, guys. Mag-umpisa na naman ang Pilipinas by year 2028. And then kawawa dyan si Vice President Sara Duterte kasi siya po yung mag-carry lahat ng nagiging problema ngayon sa itong government ngayon. Okay? Kasi for me, I am expecting na magkautang-utang talaga tayo, guys. So, this is Marcos era. Yun ang ending nito, 2028 is maghirap tayo lalo. Tapos si Vice President Sara Duterte ang babangon sa atin ulit. And that will not be an